nakikita sa inyong mga screens ay ang live feed mula po yan sa EDSA Estrella sa Makati. Yung kanang bahagi po ng inyong mga monitor ay yan po ang northbound papuntang Mandaluyong, Quezon City at Caloocan. Habang sa kaliwang bahagi po ng inyong mga telebisyon ay ang southbound naman papuntang Makati. Nakapagtataka nga dahil bakit yung southbound na papuntang Makati ay medyo mabigat ang daloy ng trapiko, partner niya, habang yung dapat na pauwi ng Quezon City ay dapat maluwag na. Kaya nga, ang ganda, no? Sa mga papunta ng Quezon City ngayon. Pauwi. Yes, mga pauwi ngayon Napakaluwag. ay rush hour pa naman, di ba? Ayun, You would halos consider. mabibilang mo lang yung mga sasakyan na dumadaan. Ano kaya nangyari dyan? Pero yung going to Makati, dapat uwian na ngayon. Mukhang baligtad. Yun po ang ika nga ay usad pagong ang takbo ng mga sasakyan. Ay bibigay po namin mamaya-maya, babalikan ho natin yung traffic update na yan. Samantala, araw po ng Huwebes, ika-16 ng Enero, taong 2025, kapit na Pilipinas dahil arangkada na ang mga nagbabagang balita. Ako po si Erwin Tulfo. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Nina Corpus. Ito ang Arangkada Balita. Guardia ng mall, hulikam sa pananakit ng batang vendor. 29 na dayuhan arestado sa umano'y Pogo Hub sa Cavite. 2 lalaki na nagtangkang umiwas sa checkpoint sa Isabela nahulihan ng bulto-bultong marijuana at granada. Higit 200 barangay sa Catanduanes lubog sa baha, bunsod ng pag-ulan na epekto ng shear line. At 50th Metro Manila Film Fest, matagumpay na naabot ang target ticket sales. Bayan, viral ang gwardiya ng isang mall matapos makuna ng kanyang pananakit sa isang batang vendor. Sa video, kita na itinataboy ng gwardya ang batang nakasuot pa ng uniforme at nagtitinda ng sampagita. Yan ang umaarangkadang balita ni Jack Batallones. Pinagpiestahan kahapon sa social media ang pagsipa ng isang guard ng isang mall sa batang babae na nagbebenta ng sampagita sa Mandaluyong City. Sinubukan pang pakiusapan ng CQ ang bata na nakasuot ng school uniform. Nang ayaw umalis ng bata, inagaw ng gwardiya ang sampagita at lumaban ito. Umabot pa sa puntong sinira ng CQ ang binibentang sampagita at sinipa ang paslit. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang video. Karamihan ay nagalit sa inasal ng gwardiya, pero meron din nagsabi na posibleng ginagamit din ng bata ng isang sindikato. Samantala, sa isang mensahe, sinabi ng pamunuan ng mall na sinibak na sa trabaho ang CQ at iniimbestigahan na nila ang insidente. Banned na rin sa pagtatrabaho sa kanilang kumpanya ang gwardiya. Noong July 2023, isang security guard din ng branch ng kanilang mall sa Quezon City ang sinibak matapos iitsa mula sa pedestrian overpass ang isang tuta na alaga ng pulubi. Jack Batallones, Arangkada sa Pagbabalita. At kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin via Zoom si Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon po, Ma'am Irene. This is Erwin Tulfo at Nina Corpus. Live po tayo sa Arangkada Balita. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Kong Erwin, and magandang hapon din po, Ms. Nina. Magandang hapon sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, Irene, napanood niyo na ba yung video na nag-viral patungkol doon sa gwardiya ng isang mall at ang batang nagtitinda ng sampagita? Ano po ang inyong reaksyon hinggil dito? Opo, Kong, nakita na po natin iyan. In fact, tayo nga po ay nalulungkot po tayo na mayroong mga incidents na ganito dahil hindi naman po tinotolerate ng DSWD yung pananakit sa mga bata. Actually nga po, nagbigay ng direktiba ang ating pumputing Secretary Rex Gatchalian sa Field Office NCR
upang magsagawa ng home visitation dito sa pamilya ng bata at mabigyan natin sila ng nararapat na intervention, lalong-lalo na doon sa bata na kung saan magsasagawa tayo ng psychosocial first aid dahil nga po itong experience na ito might have caused trauma doon po sa bata. At gayon din po, malaman natin ano pa yung mga ibang interventions na maaari po nating maibahagi. Dahil sabi nga po natin, kinakailangan talaga na protektahan natin ang bata at magsagawa tayo ng mga pamamaraan para sila po ay mailayo mula sa iba't ibang anyo ng kapahamakan o yung mga risk na maaari po nilang makaharap dahil nga po sa pananatili sa mga lansangan. Ayaw po natin na nasa mga lansangan ng mga bata at naglalako, nagbibenta. Ang gusto po natin na nandun sila sa mga paaralan o nandun po sila sa kanila pong mga tahanan para nag-grow, nagde-develop at nagka-thrive po ako. Ito po yung komento ng ilang kababayan natin dahil mukhang dumadami na po ngayon. Actually, few years ago, wala pa naman hong ganito, mga naka-uniforming bata nagtitinda ng sampagita. Ngayon ay parang dumarami na sila, lalo na po sa gabi, lalo na po dito sa may Ortigas, malapit po sa Green Hills, yung mga batang lalaki, nakakaki, naka-t-shirt, nakahiga dyan at nagtitinda ng sampagita. Tapos itong bata na ito, wala po bang pananagutan ng mga magulang ng batang ito dahil nalalagay sa balag ng alanganin yung kanilang mga anak at pinagtitinda nila dyan sa mga lansangan? Ito nga po yung kinakailangan nating malaman kung talaga bang hindi kasama ng mga bata yung kanila pong mga magulang. Dahil kinakailangan nating i-remind sa mga magulang yung pong kanilang paggawad o pag-perform ng kanilang mga parental responsibilities na dapat po sila yung nangunguna na nagproprotekta at nangangalaga sa karapatan ng mga bata. Kung kaya nga po meron tayong mga isinasagawa ng mga parenting effectiveness sessions nang sa gayon maipaalala po natin sa kanila kung paano po ba dapat mapangalagaan ang kanila pong mga anak. At gayon din po, kung Erwin, ito rin doon sa isa sa mga kadahilanan kung bakit tayo magsasagawa ng home visitation para maipaalala sa mga magulang kung ano po ba yung mga roles and responsibilities nila. Okay, Asek, Irene, si Nina po ito, bagamat tayo talaga ay nalulungkot dito sa nakita natin sa video at talagang kahit ano pa ang rason, hindi pwedeng saktan ng mga adults ang mga bata. Pero meron rin po kasi lumalabas sa mga video na ito palang bata umano, ay may nakita na siya sa ibang mga video, At may mga nagsasabi nga, at kanina nakita natin yung mga comment, na may posibilidad na baka ito ay sindikato at may mga nagsasabi din na umano na maaaring ang bata ito ay hindi pala bata. Or nagagamit ng kanyang mga magulang, Asek. Will you guys investigate this matter para malinawan po ang lahat? Kasi may nagsasabi, kawawa ang bata. May nagsasabi naman, kawawa din ang gwardiya. Baka nagamit ng sindikato yung bata. So, I guess the only way to prove this kung kayo ho ipapasok dito at mag-iimbestiga sa tingin ho ninyo, Asek. Yes, Kong. In fact, yan nga po yung naging kautusan ni Secretary Rex na magtungo po tayo doon sa tahanan ng bata, makausap natin yung kanyang pong mga magulang, yung buong pamilya, makapag-gather tayo ng additional information para nga po makapagsagawa tayo ng nararapat na tulong or intervention. Dahil gaya nga po ng sinabi natin, as lead in social protection, talagang tinitiyak po ng DSWD na mapangalagaan ang karapatan. The best interests of the children are really upheld. So, magsasagawa rin po tayo ng nararapat na investigasyon at kung ano man po yung magiging resulta nito, i-refer natin sa mga law enforcement agencies na magiging makatuwang ng DSWD sa pagtitiyak na magawaran nga po ng nararapat na aksyon, especially kung mapatunayan natin that there's an organized group na nag-exploit po sa mga bata po dito. Okay, Asek, kapag may ganitong mga kaso, saan ba pwede nga magsumbong o lumapit? Actually, ito po yung lagi nating ipinapaliwanag na kapag meron pong mga nakikita ang mga ating mga kababayan na mga families and individuals in situation, lalong-lalo na po mga bata, ay itawag po sa hotline number ng DSWD. Ito yung pag-abot hotline natin. Ito ay 8931-9141. 8931-9141. Maaari din pong ipaabot sa mga social media pages ng DSWD. Nang sa gayon, pupuntahan ng mga social workers natin, makapag-reach out tayo at mailayo natin yung pong mga bata sa mga lansangan because there really should be a collective effort
para po matiyak na mailayo nga po sa mga iba't ibang uri ng kapahamakan ito pong mga bata dahil sila ay nananatili sa lansa. Alright, ASEC kay Rindom Lao, tagapagsalita ng DSWD. Maraming salamat po ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Samantala, arestado ang 29 na dayuhang nagtatrabaho sa isang Pogo Hub sa Cavite. Yan ang marangkadang balita ni FMR Senior Correspondent Willie Delgado. Hiyang-hiya ang 29 na foreigners nang salakayin ng isang umano'y Pogo Den sa Silang Cavite. Naaresto ang 23 Chinese nationals at 6 na taga-bansang Myanmar sa isang resort. Mismong ang may-ari ng resort ang nagsuplong sa mga otoridad dahil sa kaduda-dudang kilos ng mga labas-masok na foreigners. Kumpiskado ang ilang gambling equipment gaya ng computer at laptop. Ang raid ay pinangunahan ng CIDG Calabar Zone, Cavite Provincial Police Office, PAOK at Bureau of Immigration. Sa ngayon nasa temporary detention na sila dito sa Pasay ngayon at hinahintay na lang po yung documentation na gagawin po ng Bureau of Immigration para po sa kanilang eventual deportation. Utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa huling bahagi ng 2024, bawal na ang Pogo sa bansa. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Bulto-bultong marijuana at granada ang nasa buwat mula sa 2 lalaking nagtangkang takbuhan ang checkpoint sa Isabela. Kalaboso ang 2 lalaking ito matapos banggain ang barikada ng checkpoint sa Isabela nitong Martes ng gabi. Tinamaan pa nga ang isang police mobile sa pagmamadali nilang tumakas. Ang mga suspect na sakay ng isang SUV nagtangkang takasan ng checkpoint dahil sa kargang 24 na bloke ng marijuana na tinatayang nasa 28 milyong piso ang halaga. Nakuhanan din ang mga suspect ng granada. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, makaharap din sila sa reklamong illegal possession of explosives. Sa aming pagbabalik, halos 150 pamilya nawalan ng tahanan dahil sa sunog sa Sampaloc, Maynila. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok dito sa Arangkada Balita. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na maiuuwi na sa Pilipinas mamayang gabi ang mga labi ng overseas Filipino worker na si Jenny Alvarado na hinihinalaang namatay dahil sa suffocation sa Kuwait. Kasabay nito humingi naman ng paumanhin ang kalihim sa pamilya ni Alvarado. Kasunod ito ng maling bangkay na naipadala sa pamilya kamakailan. Pero hindi na nagbigay pa ng impormasyon ang kalihim kung kaninong bangkay ang unang naiuwi. Personal na ring nakausap ng kalihim ang pamilya ni Alvarado at nangakong mananagot ang responsable sa insidente. Inatasan niya rin ang mga abogado at labor attaché na pag-aralang mabuti kung may kapabayaan na nangyari. At hinggil or kaugnay sa balitang yan, makakasama natin via Zoom si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang hapon po, Secretary. This is Erwin Tulfo at Niña Corpus, sir. Magandang hapon po, Kong Erwin at Miss Niña, Ma'am Niña, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon din po. Ang tanong po ng mga kababayan natin, Secretary, ay kaninong kasalanan ito? Yung punerarya ba? O yung ikang representative ng Philippine Embassy or attaché na nagbabantay, dapat nakabantay po doon sa punerarya hanggang sa maisara, maipako yung punerarya, yung ataol at maiship sa ating bayan, Sec. Opo, kasi po ang sistema ay yung service provider natin, yung shipper na tinatawag, ang magpapadala ng labi ni OFW Jenny sa Pilipinas. Ngayon, yung pagkakatukoy po nung labi mula sa Criminal Investigation Division ay doon pa lamang po ay hindi tama yung pagkakatukoy nung labi
ang naitukoy yung kasama ni Jenny kasi tatlo po sila dun sa kwartong nasawi. Yung isa niyang Nepalese na Secretary, mukhang mobile yata si... Go ahead, Sec. Go ahead, kasama sa trabaho at magmula na sa Pilipinas at mula po doon ay pinadala na yung labi nung katawan na mali ang pagkakatukoy. So ang ginawa po namin kung ay inatasan natin yung abogado natin na pag-aralan kung sino doon sa dalawa ang nagkamali kasi mukhang inuwi po ito nang walang proper identification mula sa ating opisina, sa ating Migrant Workers Office o di kaya sa ating embahada. Kaya ayun po. Kaya nga, di ba, Secretary? Inaantay ko lang po yung ulat kasi ang instruction ko po. Sec, di po ba SOP, Standard Operating Opo. Procedure, na pag may namatay na Pilipino, ayan din po ang instruction ninyo na matagal na ng DMW, maging na labor attaché ng embahada, na merong representative ng Pilipinas doon sa punerarya para matukoy na talagang yang biktima na yan ay si ganyan nga para masiguro na yun ang tamang bangkay na maiuwi sa pamilya. Di po ba? Opo, mukhang yun po nga ang nangyari. Kahit Okay. Alright, balikan. merong kinatawan tayo doon at saka merong Hello po. Opo, go ahead. Opo, wala po anong time na bago sinil yung casket, so to speak, wala pong kinatawan ang ating opisina doon. Opo. Kaya ito po ang pinasusuri natin na maigi kung bakit po ganun ang nangyari. Okay, so meron pong pananagutan. Meron. Yung bang ating embahada dyan? Kaya nga, mukhang pinaimbestigahan na nga ni Secretary. Ano po? Yes po. At kung sino pa nang mananagot dahil kung talagang Alright. Okay. Balikan na lang po natin mamaya-maya si Secretary Hans Leo Kakdak dahil partner mukhang mobile ang ating kalihim. Pero ang malinaw na sinasabi niya, walang representative ng embahada o ng ahensya doon sa punerarya nung isil ang casket. Yes. So parang ipinaubaya lang nila sa mga Kuwaiti doon. Syempre, hindi naman nila alam. At saka, from the very start sa investigation, mukhang nagkamali na rin yung Criminal Investigation Division ng Kuwaiti government. So, doon pa lang mali na ang identification. Pero kung meron tayong sinasabi nga na representative doon na Pilipino, syempre ma-identify mo. Ay, nabanggit nga earlier, Nepalese, bangkay daw ng Nepalese ang naipalit doon kay Jenny. Kaya dapat, kung ikaw Pilipina, alam mo na kagad yung itsura ng Nepalese at saka ng Pilipino, di ba? Oo nga, sana ay hindi na po ito nangyari. Kaso, andyan na nga po tayo at buti na lang, ay sabi nga ni Secretary Hans Kakdak, ay dadating na mamayang gabi yung tamang mga labi nitong si Jenny para na rin sa kanyang pamilya. Kasi syempre naman, can you imagine, partner, yung napanood kong video, talagang pagbukas nila nung ataol, talagang iba. Kung ikaw yun, anong reaksyon mo, di ba? Abay, syempre, magagalit ka kung kaanak mo yun. Oo naman. Hindi mo alam kung binibiro ka o iniinsulto ka o talaga nagkamali, nagkulang. Ay, kaya nga, kailangan ho nga imbestigahan ito. Tingin ko yung mga lapses, kailangan imbestigahan yan ng mga otoridad para hindi na muling maulit pa. Okay. Samantala, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyan ng sapat na pondo ang ilang mahahalagang proyekto ng gobyerno. Nagkaroon siya ng serye ng meeting sa Malacanang kahapon kung saan niya binanggit ang importansya ng mga proyekto. Yan ang umaarangkadang balita ni Nico Hernandez. Kasama sa mga pinulong ni Pangulong Marcos ang National Irrigation Administration. Binigyang diin niya ang pagtatayo ng mga malalaking dam na mahalagaan niya hindi lang sa irigasyon kundi maging sa iba pang bagay gaya ng pag-generate ng kuryente.
Kabilang sa mga proyekto ng NIA ang mahigit 20 bilyong pesos na pump irrigation subprogram at 7.8 billion pesos para sa Stage 2 ng Ilocos Norte, Ilocos Sub-Abra Irrigation Project. Kaya lang, 22 bilyong pesos lang ang budget ng NIA ngayong taon. Sinabi ng Pangulo na ipasisilip niya ang savings ng gobyerno para ipandagdag sa budget ng NIA. Pinulong rin ng Pangulo ang Department of Science and Technology. Humihingi ang ahensya ng dagdag na pondo para sa pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Sinabi ng Pangulo na hahanapan ng pamahalaan ng pondo ang proyektong ito, lalo't mahalaga ito para mapaghandaan ang mga susunod na pandemya. Nakipag-meeting din ang Pangulo sa Department of Tourism. Inutusan niya ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na branding budget ng DOT. Kukunin niya ito sa contingency fund ng Office of the President. Sabi ng Pangulo, mahalaga ang pondong ito para masustain ang momentum ng tourism industry. Nagpasalamat naman si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa mabilis na aksyon na ito ng Pangulo. Nico Hernandez, umaarangkada sa pagbabalita. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi sa Malacanang Palace kahapon. Binigyang diin ni Iwaya ang kahalagahan ng mas pinalakas na kooperasyon sa seguridad at pandaigdigang usapin, kasabay ng hiling na patuloy na suporta mula sa Pilipinas. Nagdala rin siya ng pagbati, binigyang diin ang shared values sa pagtataguyod ng isang malaya at rules-based Indo-Pacific. Ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang pagbisita at sinabing handa ang Pilipinas na palalimin pa ang ekonomiya at tripartite agreements kasama ang Japan at US. Magkakaroon pa ng bilateral talks si Iwaya at DFA Secretary Enrique Manalo para sa mas detalyadong diskusyon. Samantala, tiwala rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapapatatag pa ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kahit pa magbago ang liderato ng bansa. Ito ang siniguro ng Pangulo sa naging pag-uusap nila ni US Vice President Kamala Harris sa isang phone call. Binigyan diin ng Pangulo na ilan sa mahalagang natupad sa bilateral relations nito sa US ay ang ekonomiya, diplomasya, depensa at seguridad. Mahalaga anyang pundasyon ito kaya naniniwala ang Chief Executive na mapapalago pa ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa na may parehong prinsipyo lalo na sa usapin ng international law. Sa ibang balita naman, matapos ang matitinding hangin na nagpasiklab sa mga sunog nito mga nakarang araw sa Southern California, may bahagyang ginhawa po. Red flag warnings na nagbabala laban sa panganib sa sunog. Dinowngrade na nitong Miyerkules ng gabi pero kahit bahagya ng lumuwag ang sitwasyon, patuloy pa rin lumalaban ng mga bumbero doon sa mga malalaking sunog na sumiklab nga nung mga nagdaang araw. Mahigit 25 katao na ang nasawi habang 100,000 ang nawala ng tirahan, halos 24,000 hectares na ang natupok at 19% pa lang ang naapula. Nagpaalala rin ng mga otoridad na hindi nila kukonsintihin ng mga scam o pananamantala sa mga naging o mga biktima ng nasabing sunog. Sa balita abroad, tuloy-tuloy ang relief efforts para sa mga biktima ng wildfire sa Los Angeles sa Amerika. Kabilang sa mga tumutulong ang 4-time NBA champion na si Shaquille O'Neal. Sa isang interview, sinabi ng NBA champ na sobra siyang nalulungkot. Kabilang anya sa mga nawalan ng tirahan ng ilang malapit niyang kaibigan. Tumangging magbigay ng detalye si Shaq pero ayon sa kanya, tuloy-tuloy ang pakikiisa niya sa relief efforts para sa mga nasunugan. Na-inspire raw si Shaq sa pagkakaisa ng mga taga Los Angeles sa gitna ng matinding dinaranas nilang trahedya ngayon. Bukod sa kanya, 12 pro sports team kabilang ang Lakers sa nag-pledge ng $8 million na donasyon para sa relief efforts.
Sa huling tala ng LA Medical Center, umakyat na sa 25 ang bilang ng naiulat na nasawi sa serye ng wildfire sa Los Angeles sa Amerika. Halos 100 struktura ang natupok sa nangyaring sunog naman dito sa Sampaloc, Maynila kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang nagngangalang Carlos Martin alias Botchok. Inaalam pa paano nagumpisa ang apoy pero sinasabing nagsimula raw ito sa ikalawang palapag ng bahay ni Martin. Halos 150 pamilya ang nawala ng tirahan. 400,000 naman ang tinatayang halaga ng pinsala. Tumagal po ng 3 oras ang sunog na nagsimula ng alas 5 ng umaga at naapula ng alas 8. At sa aming pagbabalik, food security emergency pinadeklara dahil sa mahal pa ring presyo ng bigas. Iyan at iba pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Balikan po natin ang live feed ng traffic situation sa EDSA Estrella sa Makati City. Nasa inyo pong screen ang live feed ng traffic situation sa EDSA Estrella, Makati. Ang nasa kanang bahagi po ay ang northbound lane patungong Guadalupe. At sa nakikita natin, partner, maluwag ang daloy ng trapiko. Parang nakakapagtaka to, Nakapagtataka yan. Yung mga pauwi galing Makati, dapat baligtad. Dapat itong kanan na pa going to Quezon City, Caloocan, Mandaluyong, dapat yan yung matraffic dahil galing sa Makati. Pero baligtad eh. Yung Yes. Makati ang matraffic o pag going to Makati. Ano kaya? Ano kaya ang dahilan Ay, nito? tanungin natin dito kay Sir Chris. Nasa linya po ng telepono si MMDA Communications Equipment Operator Chris Almirol. Magandang gabi po, Sir Chris. Sir Chris? Alright, Okay. balikan natin mamaya si Sir Chris. Mukhang naputol ang linya ng telepono ng komunikasyon. Samantala, isang resolusyon ang inihain sa Senado sa kumikilala sa mga mangingisda na nakarecover ng isang submersible drone sa Masbate noong magbagong taon. Sa Senate Resolution 1277 nina Senator Robin Padilla at Francis Tolentino, pinapurihan nila ang katapangan at pagkamakabayan ng mga mangingisdang sina Jojo Cantela, Rodney Valenzuela at Jeric Arojado. Sinabi rin doon na importanteng makipag-ugnayan ang gobyerno sa mga mangingisda sa pagbabantay ng ating mga karagatan. Ibibida ulit ng mga taga-Baguio ang kanilang giant stained glass tree sa darating na Panagbanga Festival. Yan ang marangkadang balita ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Bukod sa taon-taong parada, highlight din ngayong taon sa Panagbenga Festival ang higanteng stained glass tree sa Session Road. Stained glass yung theme, pero ang materials na ginamit namin is sticker and acrylic. Since ngayon, i-change na natin to Panagbenga Festival, yung drawing or yung sticker, ma-change siya. Yun lang yung material na mapapalitan. For yung concept na ginagawa namin ngayon is more on talagang theme ng Panagbenga, which is flowers. Sa February 1, ang grand opening day parade ng Panagbenga Festival na may temang Blossoms Beyond Boundaries. Buong buwan ng Pebrero, may mga activity kaugnay niyan ang lungsod. Kabilang na ang dinarayong floral float at street dance parade. Magtatapos ang Panagbenga in Colors sa Grand Aerial Fireworks Display sa March 2. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita naman, pumalo po sa $3.12 billion ang remittance ng mga overseas Filipino noong November 2024. Base po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas yan ng 3.5% kumpara sa $3.02 billion na pumasok noong November 2023. Dahil dyan, nasa $34.61 billion na ang kabuang remittance ng mga OFW mula January hanggang November 2024. Ang bulto po ng remittances ay mula sa mga Pinoy sa Amerika, Saudi Arabia, Singapore at United Arab Emirates.
Nagtipon-tipon ngayon sa EDSA Shrine ang grupo na sumusuporta sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Isang misa ang idinaos na dinaluhan ni dating Senator Laila de Lima at ang mga kinatawan ng nagsulong ng una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa kanyang homily, sinabi ni Father Angel Cortez na kaisa ang sambayan ng Pilipino sa pagsulong ng kapayapaan. Pero dapat mapanagot ang mga nasa likod ng madugong war on drugs at mga nagnakaw mano sa kaban ng bayan. At sa aming pagbabalik mga pelikula ng 50th Metro Manila Film Fest, kumita ng kabuang 800 million pesos. Alamin kung ano-ano ang top grossers sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pangwalo raw ang Davao City sa pinakama-traffic sa buong mundo. Ayon sa isang traffic index at naungusan pangaraw nito ang Maynila. Ang mga Davaoenyo pumalag. Umarangkada sa pagbabalita si Hernel Tokmo. Batay sa datos ng TomTom Traffic Index, nalagpasan ng Davao City ang Manila sa pinakamatrapik na lungsod sa Pilipinas. Pangwalo ang Davao City habang pang-14 naman ang Manila sa pinakamatrapik sa buong mundo. Ayon sa nasabing index, tinatayang nasa 32 minutes and 10 seconds ang itatagal para makabiyahe ng 10 kilometro. Nasa 127 hours din umano kada taon ang nawawala tuwing rush hour dahil sa traffic. Pumalag ang City Transport and Traffic Management Office. Nais nilang alamin kung ano ang naging basehan sa pagsusuri. Noong holiday rush, nagva-viral ang ilang content sa social media kung saan patok ang mga biro na huwag nang ipromote ang Davao City dahil dumarami na ang tao at tumitindi ang traffic. Pero para sa ilang Davaoenyong tsuper, di sila sang-ayon sa pagsusuri. Rush hour. Rush hour. Rush hour lang dyan ang traffic. Pero pag sa rush hour, wala na. Ayon sa CTTMO, kapag rush hours o kaya may road repair at aksidente lamang nararanasan ng matinding traffic. Kabilang sa mga tinitingnang paraan upang matugunan ang traffic sa lungsod, ayon sa CTTMO, ang tuluyang pagkumpleto sa Davao City Coastal Road at Bypass Road. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Dalawa naman ang patay habang siyam na mangingisda ang nawawala sa Bicol Region dahil sa walang tigil na pag-ulan, dala pa rin ng shear line. Ayon kay Gremel Alexis ng OCD Region 5, patuloy ang sinagawa nilang search and rescue operations sa lugar kung saan nawala ang mga mangingisda. Ang mga nawawala mangingisda ay residente ng Pandan, Catanduanes at Tabaco Albay. 6 na bahay din ang nasira sa San Andres, Catanduanes at Prieto Diaz, Sorsogon dahil sa malakas na ulan. Mahigit sa 200 barangay ang binaha mula sa 39 na bayan at lungsod. At kaugnay ng balitang niya, makakasama natin live via phone patch si OCD Bicol Director Claudio Yucot. Magandang gabi, Director Yucot. This is Erwin Tulfo at Nina Corpus. Live po tayo sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, sir. Yes, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am. Kumusta na po? Kumusta na po yung pagbaha ho dyan dahil sa shear line? Ano na ho ang latest? Sir, napuruhan tayo sa shear line noong 8 at saka 9 ng January. Ngunit humupa na po ang pagbaha. Napuruhan po ang Sorsogon City at ang dalawang munisipyo ng Camarines Sur, itong munisipyo ng Carmuan at Sangay. Dito naman, sir, sa Biga, Catanduanes, ganoon din, bumaha din at meron ng isang patay doon, 75-year-old male. At dito naman sa Irusin, Sorsogon, meron din isang patay na 53-year-old male. Sa ngayon, sir, 24 evacuation centers na lamang ang okupado at ito ay merong 246 families na evacuees or 864 persons. Sa kabuuan, sir, ang cost of assistance na binigay ng gobyerno sa ating mga nasalanta ay umabot na ng 13,377,228.91 centavos.
Direktor, kanina Yes, sir. nabanggit mo na may dalawa pang namatay. So bukod pa ito doon sa dalawang mangingisda na natagpo ang patay. Tama? So 4 na po ang patay dyan? No sir, dalawa lang sir. Itong sa Biga, itong 75-year-old male at saka itong si Florentino Itzani ng Irusin, 53-year-old. Ito lang pong patay at meron po tayo ngayon na 14 missing. Nag-request na sir tayo sa Air Force ng choppers, ngunit hindi nakalusot sa yung choppers dahil nga sa Sama ng panahon. epekto ng share line, kaya naka-standby pa sila. Once na clear na sir yung pwede na yung weather, we will pursue with our search. So 14 po as of now, 2 patay, 14 ang nawawala. Tama po ba? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Alright, okay. Well, maraming salamat po, Director Claudio Yucot ng OCD Bicol. Sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno para mapababa ang singil ng bigas o presyo ng bigas, nananatili pa rin mahal ang presyo nito. Kaya naman ang National Price Coordinating Council nagrekomenda ng pagdeklara ng Food Security Emergency. Yan ang umarangkadang balita at nagbabalik si Jack Batallones. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 42 pesos pa kada kilo ang pinakamurang presyo ng bigas. Ang pinakamahal, naglalaro sa pagitan ng 58 hanggang 60 pesos kada kilo. Mahal pa rin daw itong matuturing, lalo't bumaba naman daw ang presyo ng bigas sa world market habang tinapyasan na ang taripa ng mga imported rice. Kaya ang National Price Coordinating Council hinimok ang DA na magdeklara na ng Food Security Emergency for Rice. Oras na maaprubahan ito, sinabi ni NPCC Chair at Trade Secretary Maria Cristina Roque na mabibigyan ng authority ang National Food Authority o NFA para mai-release sa merkado ang buffer stock nito. Umaasa sila na dahil dito ay mapapatatag ang presyo sa mga pamilihan. Welcome naman daw ito, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Bagamat wala pang desisyon sa panukala ng NPCC, may mga hakbang na rin daw naman silang ginagawa. Kabilang dito ang pag-impose ng 58 pesos per kilo na maximum suggested retail price, epektibo sa January 20. Simula rin bukas ay ibababa na ng DA sa 38 pesos mula sa 40 pesos ang kada kilo ng 25% broken rice variety sa ilalim ng Rice for All program. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. Inanunsyo naman ng Qatar mediator na sumang-ayon ng Israel at Hamas sa isang ceasefire sa Gaza simula ngayong linggo. Kasama ang isang hostage at prisoner exchange matapos ang 15 buwang digmaan. Sa unang yugto, 33 Israeli hostage ang palalayain. Bukod dito, binalik na rin o binalak ng mga mediators na maging permanenteng ceasefire ang kasunduan upang wakasan ng hidwaan sa Gaza. Ang bilang ng Palestinian prisoners na ipapalit sa mga Israeli hostages sa ikalawa at pangatlong yugto ay ipapasyang sa loob ng unang 42 araw. Sa ating sports balita naman, palapit na ang ating Filipina football team sa goal nito na makapasok sa 2025 AFC Women's Futsal Asian Cup. Tinalo ng Filipina Booters ang Turkmenistan kahapon sa score na 2-0 sa qualifying tournament na ginanap nga sa Uzbekistan. Dahil dyan, meron ng overall 7 points ang Pilipinas sa likod ng 2 panalo at 1 draw. Unang tinalo ng mga Pinay ang Kuwait noong nakaraang linggo bago nag-draw sa laban ito sa Uzbekistan noong Lunes. Sunod na mga kalaban ng mga Pinay ang Australia sa darating na linggo. Sa kabila ng extension ng Metro Manila Film Festival 2024 hanggang Enero 14, hindi nito napantayan ang record-breaking mahigit 1 bilyong kita noong 2023. Ayon kay MMFF spokesperson Noel Ferrer, ang festival ay nakapagtala ng 800 million na sales, mas mataas kumpara sa 700 million na target noong nakaraang taon. Ang top 3 entries ay And the Breadwinner Is,
Green Bones at ang The Kingdom. Ang entry ni Vice Ganda ang nanguna sa box office matapos makakuha ng 400 million habang ang pelikula ng GMA Films na Green Bones ni Dennis Trillo ay nagwagi ng Best Picture na nagresulta sa pag-angat nito sa pangalawang pwesto. Samantala, alamin po muna natin ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon. Makakasama natin si weather forecaster Benison Estareja. Magandang gabi po, Sir Benison. Magandang gabi po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. May mga lugar pa rin po na uulanin sa susunod na 24 oras dahil pa rin sa shear line, sa easterlies at sa amihan. Sa Bicol Region at sa Quezon, asahan yung kalat-kalat na ulan at mga isolated na thunderstorms, epekto ng shear line o yung banggaan po ng mainit na easterlies at malamig na amihan. Yung mainit na easterlies naman nagpapaulan pa rin sa Eastern Visayas, habang ang amihan or northeast monsoon may mga light to moderate rains pa rin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at lalawigan ng Aurora. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan within 24 hours, may chance ng pulu-pulo at may hinang ulan, habang ang rest of the country may mga isolated rain showers din or thunderstorms epekto ng easterlies. At yung gale warning natin, yung babala sa matataas na alon, nandyan pa rin po sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Ilocos provinces. Delikado yung mga pag-alon doon hanggang 5 metro, lalo na po sa mga small sea vessels. At wala naman tayong minomonitor po na bagyo or low pressure area sa paligid ng bansa. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa, balik po sa inyo. Benison, Sir. Yes po. Nabanggit ninyo yung gale warning, yung mga alon dyan sa may Northern Luzon. Pero paano po yung mga biyahe galing sa Maynila? Mga biyahe po na mga ikang passenger vessels papunta po dyan sa Visayas at Mindanao. Safe po ba ito? Maalon po ba? Walang alon? Apo. Dahil wala namang gale warning, so hindi naman natin pagbabawalan po na pumalaot kung manggagaling po sila sa Metro Manila going to Visayas and Mindanao. Pero expect lang natin na medyo maalon kung dito sa may parting West Philippine Sea. Alright, okay. Hanggang tanong mo na mga kababayan natin, kanina, awa ng Diyos, mukhang maliwanag naman ang Metro Manila. So bukas po, may iba naman ang panahon nito. Medyo makulimlim tayo bukas. For Metro Manila, actually, medyo ang sure po natin dyan, hindi naman tayo magkakaroon ng tuloy-tuloy na malakas na ulan. So may mga times lang po bukas at saka sa Makalawa na kumukulimlim yung panahon pero hindi naman nagre-resulta sa mga pag-ulan na malalakas. So kailangan pa rin ang payo ay magdala ng panangga sa ulan kapag lalabas ng bahay bukas. Apa. Alright. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja ng Pag-asa. Namangha ang first couple sa boses ni Sofronio Vasquez III, ang kauna-unahang Filipino na grand winner ng The Voice USA sa isang espesyal na pagdiriwang sa Malacanang. Ang report na ito mula kay FMR DJ Cherubim Ganaden. Imagine there's no heaven. Hinarana ni Sofronio Vasquez III ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si First Lady Liza Araneta sa isang courtesy call sa Malacanang Palace kamakailan. Nag-perform si Sofronio ng isang paborito ng First Lady. And the world will be as one. Maraming salamat po, sir. He sings so damn good. Sa grand finale ng The Voice USA, pinahanga ni Sofronio ang buong Amerika sa kanyang makapangyarihang performances ng Unstoppable ni Sia at A Million Dreams mula sa The Greatest Showman. Surprisingly, sir, yung mga Filipinos around America, hindi ko po alam na may mga text brigade sila na bumoto po sila, vote natin to. Kahit dito. Bago pa ang kanyang tagumpay sa international stage, una nang nakilala si Sofronio sa Pilipinas bilang semi-finalist sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. Dito pa lang, ipinamalas na niya ang husay at puso para sa musika. I will never sing again. By the way. Promise? Ngayon, dala niya ang bandera ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Patunay na kaya ng Pinoy makipagsabayan sa buong mundo. As many pictures as you. Ako nga magpapapicture sa'yo. Dahil ikaw yung champion. Think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa showbiz. Dreams.
dreams for the world we're gonna make. However big, however Magaling. Si Sir Ponyo. Sofronio. Magaling. Sofronio. Ano kaya nickname ni Sofronio? Ponyo. Ponyo. Alam ka Or ba pwede naman, rin Sophie? Pons. Oo. Oo, Kaya ko or yung Soft, kanta niya. pwede ba? Kaya mo? Sige Kinanta nga. ko yan, pero Sige nga. nagmura yung kapitbahay namin. Ay, tumigil ka na nga dyan. Ang galing niya. Good vibes, no? Pero ito sana good vibes pa rin. Balikan natin ang live feed ng traffic situation sa EDSA Australia sa Makati City. Nasa inyo pong screen ang live feed ng traffic situation dyan po sa EDSA Australia sa Makati. Ang nasa kanang bahagi po ay yan, yung northbound lane pa rin patungong Quezon City na surprisingly maluwag pa rin, maluwag. partner. Aha. Oo, at yung nasa kaliwa, Ay, papuntang Makati, sa baligtad. Parang papasok pa lamang itong mga sasakyan na ito sa Makati. Dapat sa umaga ganyan ang sitwasyon. Pero baligtad eh. Dapat dito. Pero napansin mo doon sa una-unahan na partner, Medyo sumisikip. Sumisikip na sa may northbound. Yan yung malapit na sa Guadalupe Bridge. Ayun, sumisikip na eh. pagdating Nagdadahan-dahan doon, na sila. yes, Oo. yes. So, ayan po, nasa linya ng telepono si MMDA Communications Equipment Operator Chris Almirol. Magandang gabi po, Sir Chris. Yes, Ma'am Nina, at magandang gabi rin po. At narito po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa mga oras. Ito, silipin po natin ito kabaan ng EDSA. Simula po tayo rito sa may EDSA Roas Boulevard, patungo dyan sa may Top Rotonda kung saan ay may bahagyang pila na po ng sasakyan, yung bago po dumating ng intersection ng Top Rotonda. Paglagpas naman po niyan ay light to moderate traffic pa, yung patungo dyan hanggang dyan sa may area ng Magallanes. At dito naman po sa may Ayala hanggang dito sa dumating na po ng Kalayaan ay may kabagalan na po dyan. May bahagyang gap po yan. After Kalayaan, patungo dyan sa may EDSA Orense o hanggang bago dumating ng Guadalupe Bridge ay nagmo-moderate to light pa po yan. Subalit dito sa may EDSA Pioneer, diretso na po yan hanggang dyan sa may Show Boulevard hanggang EDSA Ortigas sa approach flyover ay mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Muli pong luluwag yan pagsapit dito sa may EDSA White Plains, patungo dyan sa may tapat ng Camp Aguinaldo. Subalit dito po, bago po dumating ng flyover ng Santolan, muli pong babagal yan, dire-diretso naman po yan hanggang dyan sa may Cubao area. At dito sa may Kamuning flyover, light to moderate traffic pa naman po yung patungong Timog. Ganon din po yung patungo dyan sa may area ng Quezon Avenue. Paglagpas po ng Quezon Avenue flyover, magkakaroon pong pagbagal muli yan bago dumating dyan sa may North Avenue. Diretso po yan hanggang dyan sa may Bansalangin. Ganon din po yung patungong Muñoz ay may kabagalan na rin po yan. At paglagpas mo yan, makakaranas naman po tayo ng bahagyang pagluwag hanggang dyan sa may Kaingin. Subalit yung approach po ng Balintawak Cloverleaf, muli pong babagal ang daloy ng mga sakyan dyan. At paglagpas naman po yan, mabilis yung patungo dyan sa may Bagong Baryo hanggang makarating na po dyan sa may Monumento area. Kabilang panig naman po ng EDSA from Monumento all the way to Balintawak. Banayad pa po ang daloy ng mga sakyan dyan. Makakaranas lamang po tayo ng pagbagal dito sa may after Balintawak patungo dyan sa Muñoz. Ganon din po, yung patungo na rin dyan sa may North Avenue. Hanggang Trinoma ay may kabagalan pa rin po ang daloy ng mga sakyan. Paglagpas niyan ay mabilis naman po yung patungo Quezon Avenue. Ganon din po dyan sa may Kamuning flyover. Subalit paglusong po niyan, yung patungo dyan sa may NEPA Q-Mart ay may kabagalan na po ang daloy ng mga sakyan. Dire-diretso po yan hanggang makarating dyan sa may Santolan. At dito naman po sa may EDSA Annapolis, patungo dyan sa may EDSA Connecticut ay light to moderate traffic naman po ang daloy ng mga sakyan dyan. Makakaranas po tayo muling pagbagal pagsapit dito sa may area ng Mega Mall patungong Show Boulevard. Diretso na po yan hanggang makarating ng Buendia, Ayala at Magallanes. After Magallanes, yung patungo naman po dyan sa may Tramo o dyan sa may Evangelista ay light to moderate traffic ang daloy ng mga sakyan. Subalit yung bago po tumawid ng Top Rotonda ulit, patungo naman dyan sa may FB Harrison ay may pila po ng mga sasakyan dyan. At yung FB Harrison patungo naman po dyan sa may Roas Boulevard Extension, dire-diretso na po yan hanggang dyan sa may area ng Mall of Asia ay moderate to light na ang daloy ng mga sakyan. So yun po ating traffic update mula rito sa tanggapan ng MD Metro Base. Chris Almirol, Laguna. Sir Chris. Yes, sir. Yes, sir. Matanong ko lamang kasi itong video na yung aming live cam ay nakatayo dyan sa may EDSA Estrella. Nakapagtataka, bakit yung jump po sa may Estrella going to Makati,
parang masikip, parang morning rush hour. Baligtad ho yata. Yes, Dapat sir. yung traffic, itong kanan, pauwi ng Quezon City at Caloocan. Ano ho nangyayari dyan? Yes, sir, Erwin. At yung nga rin po, binomonitor namin sa camera at nagtaka rin kami bakit may gap po yung from Kalayaan all the way to Orense na supposed to be ganitong oras po, dugtong na yan. Tama. Yun ang ina-expect namin, sir. Oh. At kine-check po namin kung may possible problem sa Buendia. Wala naman po. Oh. Ano ho At kaya, yung- bakit bigla nagdagsaan itong mga sasakyan na ito na akala mo southbound. baka akala nila papasok na sila sa trabaho. Oo nga po, baliktad. Ang makapal po ngayon yung southbound. Pero after naman po niyan, sir, nagsisimula na rin po talagang bumigat yung northbound natin. Kasi magtataka ka saan galing itong mga sasakyan ito, parang papasok pa lang sa trabaho, dapat pauwi na ho yan. Pero sige po, baka naman tama ho kayo, baka may nasiraan dyan, o baka may sir. banggaan, or... Dino-double check po namin magbuti kung bakit lumuwag yung area ng Estrella from all the way to Guadalupe. Alright. Maraming salamat po, Chris Almirol ng MMDA. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Ako naman po si Erwin Tulfo para hindi po mawali sa usapan kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama. Favorite Music Radio! FM Radio 92.3 92.3 92.3 Ka-Vibes! Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.